Mas matibay ba ang mga Askal or mga Philippine Aso or mga Aspin kaysa mga imported na mga purebred dogs? Totoo ba yon? Opo, totoo yan. At sabihin ko sa inyo ang tatlong dahilan kung bakit po totoo yan. Unang-una, genetics. Kasi alam nyo ba, yung mga Askal or mga Philippine Aso or mga Aspin, marami pong mga iba-ibang klaseng aso na naghalo-halo para sila ay mabuo. Ibig sabihin, ang kanilang DNA ay hindi malapot. Malabnaw yung DNA nila. Maraming sequences ng DNA na pwedeng magtulong-tulong para makalaban sa mga sakit at kung ano-ano pang mga problema sa kalusugan ng mga dogs na yan. Kaya yung mga purebred dogs, alam niyo ba, sila ay binibreed ng mataas ang coefficient ng inbreeding. Ibig sabihin, yung mga magulang nila ay magkakamag-anak na dahil galing sila sa iilang mga aso lamang. Kaya sila magkakamuka. Ibig sabihin, ito po ay mga matataas ang inbreeding. Halimbawa, di ba sa tao po ay pag nag-asawa ang magpinsan o magkapatid ay mas likely ang mga lumabas merong mga abnormalities or mutations na lilitaw sa kanila. Ganon din po sa dogs, no? Sa mga purebred dogs, magkakamag-anak na po yan, kaya masyadong malapot na yung dugo. Marami tuloy sakit ang mga purebred dogs kahit wala po kayong gawing masama sa kanila kasi nasa loob na ng genetics nila yon. Number 2 reason kung bakit mas matitibay ang mga Askal, Philippine Aso at Aspin ay dahil sila ay nabuo dahil sa natural selection versus sa mga purebred imported dogs na selectively bred ng mga breeders mostly na ang target talaga nila ay manalo sa mga dog shows. Ngayon, itong mga Philippine Aso natin, mga native dogs natin, sila ay nanganganak sa kalsada or kung saan man sila, nasa gubat man sila or sa may feral ng mga environments at yung mga may hina sa kanila ay namamatay, either nasasagasaan, nagkakasakit o kaya naman nasisilo or namamatay sa gutom. Pero yung mga matitibay sa kanila at matatalino at malulusog, sila yung tumatagal. Kaya over generations, ang mga natitira, sila lang yung mga matitibay. Yung matitibay lang ang natitira. Kahit ano man doon, pagbalik-balik na rin yung man yun. Ngayon, ito pong mga purebred dogs, na lalo na yung mga dinodog show, ang mga tao lang ang nagde-decide kung sino i-breed, sino yung sire, sino yung dam, sila yung binibreed para manalo sa mga dog show. Usually, ang tinitignan lang nila, number one na reason kung bakit nila pipiliin yung father at saka yung mother ay dahil sa sila yung mananalo sa dog show. Basically, they are aesthetically pleasing. Maganda sila tignan dahil yun ang mga nananalo sa mga dog show. Minsan, hindi na natitake into account yung mga sakit sa genetics. Minsan tinatago na lang yon dahil maganda naman yung aso. So ang nangyayari is over generations, no, maraming lumilitaw na mga sakit, mga hereditary, mga defects, at yun ang nagpo-proliferate, yun ang dumadami sa mga offspring nila. Hindi po sila naturally bred dahil sila ay binibreed for specific purposes lang, either for the pet trade or for dog shows. Ngayon, between the two, syempre mas matibay yung mga nasubukan na kesa doon sa mga bred for their mutations or their aesthetics lamang. Number 3 reason kung bakit po mas matibay ang mga Askal, Philippine Aso, Aspin versus mga purebred imported dogs ay dahil sa kanilang lifestyle and diet. Alam niyo ba, karamihan ng mga dogs, ng mga purebred dogs ay alagang-alagayan kasi binibili sila, di ba? Oo, meron kasi silang market value. Ngayon, papakainin sila sa bahay ng mga dog food. And karamihan pong mabibili po yung mga dog food ay ang taas naman ng plant material. Karamihan grains. Babasahin nyo yung list of ingredients. Number 1, number 2, number 3 ingredients. Number 4, number 5. Most of them are grains. Pwedeng rice, soya, corn, wheat, kung ano-ano, potatoes, lentils, etc. Pero ang mga aso po sa mga gubat o kaya mga aso sa kalsada, nakakapamili sila ng basura na makarne. Ayan, hindi nila usually talaga gustong kumain ng puro kanin lang. Inaanap nila yung makarne pa or yung makakakuha sila ng mga wild animals na pwede nilang huntingin at kainin sa mga semi-feral conditions. Okay, so mas healthy ang kinakain ng mga aso na nasa kalsada basta meron silang mga choice, no? Kasi pag pinapakain nyo ng dog food na mahihina, eh mahina din yung aso ninyo, akala nyo, porket dog food, ay dog food yan, mahal yan, ay masustansya na. Pero hindi po, depende po yan sa dog food. Of course, ang pinapakain po namin sa Manalo
Manalo K9 is SDN Dog Food. The best dog food in the multiverse. Kasi pinormulate ko po yan na puro karne po yan. Concentrated karne kasi tinanggal yung moisture. Tapos nilagyan lang po natin ng vitamins, minerals, binalanse po natin yan para hindi po siya magkaroon ng imbalances pag kinain niya ng aso nyo. Kahit yan lang pakain sa aso niyo every day for the rest of his life ay maganda pa rin para dun sa aso ninyo. So, diet and lifestyle. And marami rin po mga dogs na mga inaalagaan ng mga purebred imported dogs ay nakakulong lang sa bahay o sa malit na kulungan. Hindi tuloy sila natatagtag. Hindi maganda yung exercise na nakukuha nila. Hindi kagaya ng mga semi-feral na mga dogs ay takbo ng takbo yan. Kung saan nila gusto magpunta ay sila ay nakakapag-exercise. Matitibay ang mga katawan. Ayan. So, yan yung tatlong reasons kung bakit po mas matibay talaga ang mga Askal, mga Aspins, mga Philippine Aso, mga Forest Dogs at kung ano pa man yan. Kasi sa genetic diversity nila, hindi sila inbred, hindi sila pinag-aasawang mga magpipinsan o magkakapatid or mga magtito, maglolo. Number 2 ay maganda ang kanilang breeding because of natural selection, hindi lang sila bred because of selective breeding ng mga breeders. Number 3 is their lifestyle and their diet. Mataas ang immune system nila kasi subok sila sa environment na nagpapatibay sa kanila, namamatay yung mga mahihina sa kanila, kaya ang natitira ay yung mga matitibay talaga. Pero kung gusto nyo maging matibay ang aso ninyo, exercise nyo yan, huwag kayong mag-breeding ng masyadong magkalapit na mga magulang, tapos papakainin nyo of course ng SDN, the best dog food in the multiverse, and visit your vet regularly para maalagaan ang kanilang kalusugan at masugpo kung meron man silang sakit or condition sa health. Kaya nga naman po sa IAGD, wala tayong discrimination, purebred dog man yan imported, Askal man yan, Aspin, Philippine Aso, pwede nyo i-register sa IAGD. Dr. Abel Manalo po ito, ang inyong veterinaryo sa Manalo K9, Manalo Resort Hotel. Ako po ay nagbe-breed ng maraming mga aso simula pa lang nung college ako nung 1990s hanggang ngayon. Ang Manalo K9 is the biggest dog training school sa buong Pilipinas and we've trained many dogs. No, we've served the military, police, mga security groups like sa hotels like Okada Manila, Soler, Resorts World, etc. Here and also sa abroad. We've sent dogs to Afghanistan, Iraq, USA, Brunei, etc. Thank you very much po sa pakikinig. Please share this video and follow our page.